ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo, Makalma at Pilipinas ang oras, 12:07 p.m. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Balita. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Huling Sunday na po ng taon, December 28, 2025. At ako po muna inyong makakasama, minus ang aking partner na si Giselle Ricafort. Ako po si Sofia Gans, para sa isa na namang episode ng Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Narito ang ating headlines.
Bilang ng firework-related injuries, umabot na sa 71 ayon sa DOH. Mahigit 7,000 illegal firecrackers winasak sa Western Visayas. 5 cabinet members sabit sa allocable sa Cabral Files ayon kay Lacson. Kamara magsasagawa ng memorial service para kay Antipolo Representative Romeo Acop. 8 pulis na nagnakaw sa illegal na operasyon sa Pasig, arestado. Pagkawala ng isang pari sa Tacloban, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Singil sa toll sa SLEX at Star, tataas sa bagong taon. Dagdag bawas sa produktong petrolyo, kasado sa Martes. At pelikula nga Imperfect itinanghal bilang Best Picture sa MMFF 2025 Gabi ng Parangal. Para sa detalye, asahan ng paunti-unting pag-ulan sa Luzon ngayong araw ng Linggo dahil sa Northeast Monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, mararanasan ng maulap na kalangitan at bahagyang pag-ulan sa Batanes at Cagayan, habang isolated light rains naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, magiging maulap at maulan din sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil naman sa easterlies. Dagdag ng Pag-asa, makakaranas din ng isolated rain showers at thunderstorms ang nalalabing bahagi ng bansa. Bukod dito, may dala pang good news ang Weather Bureau dahil wala na itong namamonitor na low pressure area sa pagtatapos ng 2025. Ngunit inaasahan na may mabubuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng 2026. Samantalang umakyat pa sa 91 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa mga paputok ilang araw bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, ang mga firework-related injury ay nangyari mula December 21 hanggang December 27. Mas mababa pa rin niya ito ng 34% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamarami dito ay mula sa National Capital Region kung saan nakapagtala ng 40 cases. Pangunahing dahilan naman ng injury ay ang 5-star, Boga, Quitis at Plapla. Sabi pa ng DOH, 2 biktima na ang naputulan ng daliri dahil sa 5-star at whistle bomb. Sa kaugnay na balita, umakyat na sa 5 ang naitalang firecracker-related injuries sa Quezon City. Ayon sa ulat, 3 bagong kaso ang naitala noong Biyernes kung saan ang mga biktima ay mula sa Barangay Holy Spirit, Barangay Kaligayan at Barangay San Bartolome. Sa kabila nito, sinabi ng lokal na pamahalaan na mas mababa ng 62% ang bilang ng mga nasugatan kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Paalala naman ng QC government, tanging ang mga may permit at clearance mula sa Department of Public Order and Safety at Bureau of Fire Protection ang pinapayagang gumamit ng paputok sa mga pampublikong lugar. Kaugnay pa rin ng mga paputok, naglabas ang Department of Trade and Industry ng updated na listahan ng mga paputok na sertipikado o certified ng DTI Bureau of Philippine Standards o BPS. Bilang paghahanda sa bagong taon, nagpaalala ang DTI na dapat ang mga paputok na gagamitin ay mayroong valid na Philippine Standards o PS Certification Mark License. Kabilang dito ang Diamond Fireworks Incorporated, Dragon Fireworks Incorporated, Dreamlight Fireworks Manufacturing, FRT Fireworks, JPL Manufacturing Fireworks, Legendary Fireworks Incorporated, Maribel Santa Ana Fireworks, Nation Fireworks, Pyro Creations Fireworks at Starlight Fireworks. Naglabas din ang DTI ng safety reminders sa pagbili at paggamit ng paputok. Makinig po tayo mabuti. Para sa mga nais gumamit ng paputok, i-check muna kung may PS mark at license number. Bumili lamang sa license na manufacturer. Laging basahin at sunding mabuti ang instructions. Huwag gamitin ang paputok kung may pag-aalinlangan sa kaligtasan. Panatilihing nakasara ang mga bintana at pinto para walang makapasok na ligaw na paputok. At huwag ring masyadong malapit sa paputok o stand at a safe spectator distance. Huwag mag-prank o manakot gamit ang paputok. Gumamit ng mahabang stick o pole para masindihan ang paputok sa ligtas na distansya. Protektahan ang inyong mga mata sa pamamagitan ng pagsuot ng goggles o salamin.
Iwasan ang pagsuot ng synthetic materials gaya ng polyester. Mabuting magsuot ng denim o ng cotton. Maghanda ng balde ng tubig para agad na maapula sakaling magkasunog. At maghanda na rin ng first aid kit. Nagbabala naman si Mayor Vico Soto na aarestuhin ang lahat ng magbebenta ng ilegal na paputok sa Pasig City bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kasunod ito ng pagkakadakip ng Pasig City Police sa isang online seller na nag-aalok ng ilegal na paputok sa isang Facebook group. Ayon sa alkalde, hindi nag-issue ng kahit anong special permit ang lokal na pamahalaan para sa pagbebenta ng pailaw. Sa katunayan, may nagmamakaawa umano sa opisina niya pero hindi pa rin pinagbigyan. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Magbabalik po tayo ang oras natin, 12:15 p.m. This time check. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil Ang oras natin, 12:19 p.m. Labas po muna tayo ng ating himpilan. Ratification ng 2026 General Appropriations Bill at Memorial Service kay yumaong Congressman Romeo Acop gaganapin bukas sa Kamara. Balita mo yan, Arch 12, Milky Rigonan. Manang Milky. May sesyon bukas ang Kamara para ratipikahan ang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026. Iniurong bukas ang ratifikasyon para magkaroon ng sapat na oras ang mga mambatas na aksyonan ang 2026 General Appropriations Bill. Ang House Majority Leader Sandro Marcos, kailangan ng ratification ng GAB Bill para matiyak na magtutuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno at ang maayos na implementasyon ng national budget para sa fiscal year. Samantala, bukas ng umaga, gaganapin muna ang Memorial Mass sa pagyaon ni Antipolo Representative Romeo Acop sa Plenary Hall ng Batasan Pambansa. Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution 601 na akda ni na House Speaker Faustino D. III, House Majority Leader Sandro Marcos at House Minority Leader Marcelino Libanan bilang pagkilala sa mahabang taon na paglilingkod ni Acop sa serbisyo publiko. Kinikilala ng liderato ng Kamara ang paglilingkod ni Acop kung saan ang pinakahuli ay ang aktibo nitong partisipasyon sa hearing ng House Quad Committee noong 19th Congress. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 12, Milky Rigonan. Samantala, Bucor Chief Katapang, pinangunahan ng oath-taking at donning of ranks ng siyam na bagong promote na opisyal. Arch 29, Boy Gonzales, Boy G. Sophia, 7 opisyal ang itinaas mula sa Correctional Superintendent patungong Correctional Senior Superintendent. Kabilang sa mga ito, sina Raul Levita, Gary Garcia, Lucio Guevara, Roger Boncales, Ruben Formoso, Alfredo De Bandera Jr. at Eduardo Gogorza. Na-promote rin ang dalawang opisyal mula sa Technical Service, sina Marjorie Ann Sanidad at Noel Marquez, ay itinaas sa ranggong Correction na Technical Senior Superintendent. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Katapang na ang promosyon ay hindi lamang pakilala sa personal na tagumpay ng mga opisyal, kundi ambag din sa layunin ng Bureau of Correction sa rehabilitasyon at reintegration ng mga person na deprived of liberty. Hinikayat din ng Bucor Chief ang patuloy na pagsanay at professional na pag-unlad ng mga kawani upang mapanatili ang kultura ng kausayan sa ahensya. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 29, Boy Gonzales. Eco Waste Coalition at POS nanawagan ng Papu Toxic Free na pagsalubong sa bagong taon para sa kaligtasan ng mga alagang hayop at kalikasan. Detalye mo, Arch 5, Val Gonzales. Val. Sofia, 3 araw bago ang inaasahang maingay na pagsalubong ng bagong taon, nagsanib puwersa ang Eco Waste Coalition at Philippine Animal Welfare Society o POS sa isang kampanya kontra paputok. Sa isinagawang Iwas Paputoxic event dito sa Quezon City, hinikayat ng Eco Waste at POS ang publiko na iwasan ang mga paputok para sa kaligtasan ng mga alagang hayop at malinis na hangin at kalikasan. Bilang bahagi ng programa, ay nagmarch at nagsagawa ng pet parade ang grupo sa Ayala Mall at Vertis North dito sa North Avenue, Quezon City. Nagparada ang mga poor parents kasamang kanilang mga alagang hayop na nila'y pinakamatinding naaapektuhan sa malalakas na ingay at usok ng paputok. Ayon kay Attorney Ana Cabrera ng grupong POS, ang mga paputok ay nagdudulot ng sitwasyong nakakatakot sa mga alagang hayop.
Maraming aso niyang natatakot at nanginginig dahil sa ingay, kaya tumapila ang mga pet owners na dalhin sa loob ng bahay ang kanilang mga alaga ngayong New Year. Bukod sa mga hayop, apektado rin anila pati ang kalikasan dahil sa dulot na polusyon sa hangin na nakakasama sa kalugsugan ng mga tao lalo na sa mga bata at matatanda. Dahil sa negatibong epektong ito, ayon naman kay Aileen Lucero ng grupong Eco Waste Coalition, gawing people, pet at planet friendly ang pagsalubong ng bagong taon. Ako si Val Gonzales, DZRH una sa Pilipinas. Sa Pilipino. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Mga illegal na paputok at pyrotechnic devices na nakumpiska sa Western Visayas, winasak sa isinagawang ceremonial disposal ng PRO6. Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Joe Make. Umabot sa 7,336 na pinagbabawal na paputok at pyrotechnic devices ang winasak ng Police Regional Office 6 sa isinagawang ceremonial disposal sa Camp Martin Delgado sa lungsod ng Iloilo. Sa nasabing numero, 81 rito ang mga boga o improvised cannon na nakumpiska o nasamsam ng iba't ibang police unit sa rehiyon. Nagkakalaga ito ng mahigit 100,000 pesos kasama na ang mga walang label na hindi nakapasa sa standard sa paggawa ng mga paputok. Muling hinimok ng pulisya ang publiko na umiwas sa mga pinagbabawal na paputok at ipagdiwang na ligtas at mapayapa ang bagong taon. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa karagdagang detalye ng report ni Jocelyn Make, mahigit 7,300 illegal na paputok at pyrotechnic devices nga ang nakumpiska at winasak ng mga otoridad sa Western Visayas. Pinangasiwaan ni Police Colonel Roland Bulalakaw, PRO6 Deputy Regional Director for Operations, ang ceremonial destruction ng mga paputok kahapon, December 27. Ang Bureau of Fire Protection naman ang namahala sa maayos na pagsira at disposal ng mga illegal na firecrackers. Gaya ng nabagit sa ulat, kabilang ang boga sa mga winasak, maging ang Quitis, Granada, Dynamic Big, Cara, Lolo Thunder at Giant Whistle Bombs. Hinimok naman ni PRO6 Chief Police Brigadier General Josefino Ligan ang publiko na ipagdiwang ang bagong taon sa mas ligtas na paraan. Umaasa ang hepe na walang mababalitaan na naputulan ng kamay o daliri sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, nilabas ng Police Regional Office o PRO3 ang opisyal na listahan ng authorized community firecracker selling zones at firework display areas sa Central Luzon. Ito ay bahagi ng pinaigting na hakbang upang maiwasan ang firecracker-related injuries ngayong holiday season. May kabuang 196 authorized community firecracker zones ang natukoy sa buong rehiyon at 153 naman ang itinalagang authorized firework display zones. Muling nagbabala si PRO3 Chief Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. laban sa paggamit, pagbenta at distribusyon ng illegal na paputok at sinabing mahigpit na ipatutupad ang mga umiiral na batas para sa kaligtasan ng publiko. Sa iba pa nating mga balita, hindi bababa sa 5 miyembro ng gabinete ang umano'y kasama sa mga may bilyong pisong allocable sa 2025 national budget. Ibinunyag ito ni Senator Ping Lacson batay sa kanyang nasilip sa ilang dokumento ng yumaong DPWH USEC Maria Catalina Cabral. Sabi ni Lacson, kabilang dito ang isang may pangalan lamang na ES na may 8.3 billion pesos at si ex-DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion pesos. Bukod sa mga cabinet member, nakakita rin umano si Lacson ng ilang pangalan ng kongresista at party list group. Pinag-aaralan ng senador na imbitahan ng mga executive department officials sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon hinggil sa maanumalyang flood control project. Mistulang naghahanda ng mag-tell-all o kumanta si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral bago ang kanyang kamatayan. Yan ang sinabi ni Senator Ping Lacson makaraang magkaroon ng access sa mga dokumento mula sa DPWH at galing mismo sa abogado ni Cabral. Ayon kay Lacson, nagparamdam na rin noon ang former USEC na handa itong maglabas ng impormasyon makaraang makaladkad sa Senate hearing. Sa katunayan, kasado umanong humarap si Cabral para magbigay ng testimonya sa Special Allotment Release Orders o SARO. December 18 nang makitang walang buhay si Cabral sa bangin sa gilid ng Cannon Road, Tuba, Benguet.
Tila nawala naman ng tiwala si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil wala na silang quorum o kulang-kulang na sila ng miyembro. Ito ang naging reaksyon ng congressman sa panayam sa programang Special on Saturday kaugnay sa pagbibitiw sa pwesto ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Para kay Leviste, mas may pag-asa pa umano sa ibang ahensya kaysa ICI para makapagsiwalat ng anomalya sa flood control projects. Pero dapat rin anyang matandaan at maintindihan ng taong bayan na marami pang proyekto ng DPWH bukod sa flood control ang mayroong katiwalian o korupsyon. Kaya kinakailangan mapag-usapan, mabusisi at maisa publiko ang national budget sa susunod na taon para hindi na maulit ang matinding korupsyon noong nakaraang taon. Panoorin natin ang panayam kay Leviste. Ang ICI. Kaya ako po ay medyo pessimistic na sa ICI dahil sa mga recent developments at lalong-lalo na wala na rin si ating hinahangaan na Commissioner Rogelio Singson. Kaya nga po ako ay lumipat na sa ibang mga ahensya kasi baka yun pa ang mas may pag-asa. Pero dapat malaman ng publiko, hindi lang po DPWH o flood control ang issue. Ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay may mga allocable o insertion o incentive din at sana lang maisiwalat lahat nito coinciding with the approval of the budget. Kaugnay niyan, handa ang Office of the Ombudsman na saluhin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sakaling malusaw ito dahil sa sunod-sunod na pagbibitiw ng ilang commissioner. Ito ang paniguro ni Assistant Ombudsman Miko Clavano makaraang mag-resign si ICI Commissioner Rosana Fajardo, ilang linggo makaraan ang pagbibitiw ni dating Public Works Chief Rogelio Singson at Advisor Mayor Benjamin Magalong. Binigyang diin ni Clavano na binuo ang ICI para sa agarang investigasyon sa flood control scandal habang nasa transition phase noon ng Ombudsman sa pagreretiro ni Samuel Martires. Pinuri rin ni Clavano ang pagtanggap sa hamon ng ICI kahit wala silang immunity sa kaso. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Oras po natin 12:31 PM. Isang taon na binalot ng ingay, buhat ng kaliwat ka ng revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan, mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at Pilipinas ang oras, 12:34 p.m. Magpasok muna tayo ng ilang provincial reports. Motorsiklo at tricycle nagsalpukan sa Urbistondo, Pangasinan. 22 years old na binata patay. Arch 38, Freddy Fajardo. Freddy? Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 22 anyos na binata na residente ng San Carlos City, Pangasinan matapos itong masangkot sa aksidente sa lansangan. Batay sa ulat ni Urbistondo Chief of Police Major Ferdinand Rivera, pasado alas 8 ng umaga, binabagtas ng biktima ang provincial highway sa barangay Dalangiring ng nasabing bayan na umano'y pumasok ito sa linya ng kasalubong na tricycle na minamaneho ng isang 30 anyos na vendor na residente ng Urbistondo dahilan ng kanilang banggaan at nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan ng biktima na agad ay naitakbo naman sa paggamutan, subalit idineklarang dedonarable na ng attending physician habang minor injury lamang ang tinamo ng tricycle driver na ngayon nasa kustodiya ng Urbistondo Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arch 38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 38, Freddy Fajardo. Mga barangay sa buong bansa na gumagamit ng digital governance o digitalization, 23% pa lamang ayon sa DILG. Balita mo yan, Arch 5, Val Gonzalez. Val. Sofia, nasa mababang 23% pa lamang ng kabuuang mahigit 42,000 mga barangay sa buong bansa ang gumagamit ng Barangay Information Management System o BIMS. Ang BIMS na bahagi ng digitalization program na binuo at ipinakilala ng Department of the Interior and Local Government ay isang sistema ng pamamahala ng impormasyon na naglalayong mapabuti ang pagkolekta, pag-organisa at paggamit ng datos sa mga barangay. Aminado ang DILG na ang 23% ay katumbas lamang ng 9,774 na mga barangay na mayroon ng access o gumagamit na sa nabanggit na digital governance system. Ayon sa DILG, 14,008 na bilang ng barangay o 27.7% na ng barangay sa buong bansa ay nabigyan na ng orientation tungkol sa BIMS. Target ng DILG na taasan ang bilang na ito pagsapit o dito sa taong 2026. Pagtitiyak ng ahensya sa publiko na prioridad ang data privacy kaya't magiging limitado ang access sa mga website ng barangay bilang pagsunod sa Data Privacy Act, lalo na sa mga sensitibong impormasyon tungkol sa isang residente. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 5, Val Gonzalez. Samantala, 3 drug suspect huli sa buy-bust operation sa Davao Oriental. June Soter, Aksyon Radyo Davao. June. Himasriya sa kulungan ng 3 individual matapos na aresto sa magkaiwalay na buy-bust operation ng kapulisan sa Mati City at Baganga, Davao Oriental kahapon Desyembre 27, 2025. Sa Mati City, nadakip sina Elmer Ibaristo alias Jackie, 46 anyos at Nida Hernandez, 42 anyos matapos ang operasyon sa Barangay Matiao bandang 1:12 ng hapon. Nasamsam muna sa kanila ang 5 pakete ng hinihina ng shabu na may tinatayang bigat na 5 gramo at halagang humigit kumulang 34,000 kasamang buy-bust money at iba pang gamit. Samantala sa Baganga, Davao Oriental, nadakip bandang alas 9:26 ng gabi si Jesse Christian Sagimpa, 27 anyos sa Barangay Sentral. Nakuha sa kanya ang 2 pakete ng hinihina ng shabu na may timbang na 0.4 grams at halagang 2,720 pesos kasama ang 500 pesos na buy-bust money. Ayon sa kapulisan, isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Samantala, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng kapulisan at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Soter.
Tricycle na nakahinto sa gilid ng daan nabangga ng motorsiklo. Parehong driver at sakay ng tricycle sugatan sa Pilar, Bataan. Arch 37, Dani Kumilang. Dani. Sugatang isinugod sa ospital ang mga sakay ng dalawang sasakyan na sangkot sa aksidente alas 10:50 kagabi na naganap ito sa kaba ng JJ Lino Road sa Barangay Liang, Pilar, Bataan. Ang mga sangkot sa aksidente ay isang Skygo 150 kolong-kolong tricycle na minamaneho ng isang alias Anselmo na residente sa nabanggit na barangay at isang Honda Wave 100 single motor na minamaneho naman ito ng rider na edad 26 anyos na walang maipakitang lisensya batay sa paunang investigasyon. Nakatigil sa gilid ng karsada ang kolong-kolong habang naghintay ito ng kanyang pasahero na ang biglang mabangga mula sa likuran ng Honda Wave 100 na noon ay bumibiyahe sa parehong direksyon. Dahil dito nagtamo ng mga pinsala ang parehong driver at ang pasahero ng kolong-kolong. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Pilar Municipal Police Station sa lugar matapos makatanggap ng tawag mula sa Pilar Command Center. Ang mga sugatan ay mabilis isinugod sa Bataan General Hospital and Medical Center para sa agarang lunas sa tulong na rin ng MBDA at Pilar Rural Health Unit. Ang dalawang sasakyan ay nagtamo ng hindi pa natatantiang halaga ng sira, pinsala at kasalukuyang nasa kustudiya na ng Pilar Municipal Police Station. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 37, Dani Kumilang. Samantala, pari ng San Jose de Malibago Church sa Babatngon, Leyte na ilang araw nang nawawala, posibleng nakakaranas ng depression ayon kay PRO8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy. Arch 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Malaki ang posibilidad na dumaranas ng mental health depression ang pare sa Babatngon, Leyte na ilang araw nang missing. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy na patuloy ang kanilang backtracking ng CCTV footage kung saan huling nakita sa Reverend Father Edwin Coates Caintoy, ang parish priest ng San Jose de Malibago, Babatngon, Leyte, na residente ng barangay Malangto, Aboyog, Leyte. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nalulungkot ang pari matapos umalis papuntang Cavite ang anak-anak niyang pinagpag-aral na isang sakristan na hindi na makontak at hindi na tumawag sa kanya. Hindi naman lang nagpaalam dahil nagkaroon ng kunting pagtatalo ang dalawa. Missing si Father Caintoy simula pa noong Disyembre 23 sa taong kasalukuyan na base sa CCTV footage suling nakita sa Robinsons North, Abukay, Tacloban ang naturang pari. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kaugnay po na balita, iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang pagkawala ni Father Edwin Caintoy sa Tacloban City noong December 23. Ayon sa Eastern Visayas Police Office, patuloy ang masusing investigasyon sa pagkawala ni Caintoy na parish priest ng San Jose de Malibago Parish sa bayan ng Babatngon, Leyte. Pinaalalahanan ng pulisya ang publiko at media na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon matapos kumalat sa social media ang mga post na nagsasabing natagpuan na umano ang pari. Ayon kay Father Gwen Lovelino, padagdag, Archdiocesan Chancellor, nananatiling hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Father Caintoy. Batay sa ulat ng pulisya, huling nakitang naglalakad si Father Caintoy patungo sa isang mall sa Tacloban bandang 9:08 ng umaga. Suot niya ang puting clerical polo shirt at may bitbit na sling bag. Dahil sa patuloy na pagkawala ng pari, tinalagan ni Palo Archbishop John Du si Father Arnold Aurelio bilang pansamantalang parish administrator ng parokya. Sa iba pang balita mula sa probinsya, dalawang atleta ng baseball mula Northern Samar na nagawi ng gold medal sa 33rd SEA Games o Southeast Asian Games, nakatakdang bigyan ng pagkilala at incentives ng provincial government. Balita mo yan, Arch 34, Jane Galit Bantayan. Jane. Nakatakdang bigyan ng pagkilala ang dalawang atleta sa Northern Samar mula sa bayan ng Pabuhan na nakakuha ng gold medal sa 33rd Southeast Asian Games o SEA Games sa Thailand. Ito ay si Sergio Gorpido at John Ryan Vargas. Ang dalawang gold medalist nagtungo sa Kapitulo sa provincial government kasama ang kanilang mga coaches na sila Mario Cerda Jr. at Engineer Lino Balangkit, isa itong dating mayor ng Pabuhan Northern Samar at isa rin sa Nalo Cabans baseball legends.
Mainit itong tinanggap ni Vice Governor Clarence Tato na malaki ang kontribusyon ng dalawa dito sa lalawigan ng Northern Samar. Nakatakda itong bigyan ng sangguniang panlalawigan ng Resolution of Commendation sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa January 2026. Makakatanggap rin ito ng cash incentives bate naman sa sangguniang panlalawigan ordinance sa pagbibigay ng insentibo sa mga Nortehanong atleta na mag-uwi ng panalo sa regional at national at international sports events. Ang dalawang atleta ay nakatakdang makipag-compete sa Asian Games sa September 2026 na gaganapin sa Nagoya, Japan bilang bahagi ng Philippines baseball team. Ang internationally awarded baseball player na si Vargas ay nanalo sa East Asia Baseball Cup Philippines taong 2024 at East Asia Baseball Cup sa Thailand taong 2023. Ito ay national team member mula 2021 at naglaro sa UAAP Season 85 at 86 noong 2023 at 2024 bilang varsity player ng University of Santo Tomas. Samantala, si Gorpito naman ay National University's Baseball Varsity Scholar mula high school at kabilang rin sa UAAP Season 85 at 86 at ngayon ay bahagi ng Philippine Baseball Team. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH34 Jane Galit Bantayan. RH Rapido Hahataw Balita Balita Pilipinas ang oras, 12:46 p.m. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. RH 12:48 p.m. Arestado ang 8 pulis na kabilang sa Anti-Narcotics Unit at isang sibilyan matapos sumunong iligal na pasukin at halughugin ng bahay ng isang drug suspect sa Pasig City noong Biyernes. Inatasan ni National Capital Region Police Office o NCRPO Director Major General Anthony Aberin ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga pulis na nakatalaga sa Eastern Police District Drug Enforcement Unit. Ayon sa ulat, bandang 2:05 ng hapon ay puwersahan pumasok ang mga suspect sa isang bahay sa Barangay Palatio at sinabi umano sa mga nakatira roon na may hinahanap silang drug personality.
Iniulat na kumuha ang mga suspect ng ilang personal na gamit ng mga residente kabilang ang mga alas na nagkakahalaga umano ng 500,000 pesos. Rumesponde ang mga pulis mula sa Pasig Police Station at kinumpronta ang anti-narcotics operatives. Ngunit nabigo ang mga ito na magpakita ng mga dokumento kaugnay ng sinasabing anti-illegal drugs operation. Sa ngayon, inihahanda na ng pulisya ang kasong robbery laban sa mga suspect. Abiso naman sa mga motorista, kasado ng tumaas ang singil sa toll ng South Luzon Expressway at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway simula January 1, 2026. Ayon sa Toll Regulatory Board, 10 pesos, 21 pesos at 31 pesos ang dagdag mula Alabang hanggang Calamba Station o 126 pesos para sa Class 1, 253 pesos sa Class 2 at 379 pesos naman sa Class 3 vehicles. Mula Calamba hanggang Santo Tomas Section, ang panibagong toll ay 34 pesos sa Class 1, 68 pesos sa Class 2 at 102 pesos sa Class 3 vehicles. Samantala sa SLEX, may karagdagang 5 to 14 pesos na bayad para sa Class 1, 2, 3 ng Section 1 o Santo Tomas, Batangas hanggang Lipa, Batangas. Sa kabuuan, papatak na sa 60 pesos ang toll sa Class 1, 119 pesos sa Class 2 at 179 sa Class 3. Para naman sa Section 2 o sa Lipa, Batangas hanggang Batangas City, nasa 53 pesos na ang bayad para sa Class 1, 106 pesos sa Class 2 at 159 naman para sa Class 3. Isa pang abiso sa mga motorista. Asahan ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa huling linggo ng taong 2025. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng walang paggalaw o bumaba ng 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang posible naman na maglaro sa 40 centavos hanggang 60 centavos ang taas presyo sa diesel at 30 centavos hanggang 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes naman malalaman ng final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. At good news sa ating mga commuter, may libreng sakay ulit sa MRT o Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit 2 o LRT2 para gunitain ang Rizal Day sa darating na December 30, Martes sa susunod na linggo o itong paparating na linggo na. Sa inilabas na advisory ng Department of Transportation o DOTR, magsisimula ang libreng sakay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Babalik ito sa hapon sa oras na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa parehong linya. Ang nasabing araw ay isang annual regular holiday sa bansa para alalahanin ang ginawang kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Flash Report. Flash Report! Tricycle driver pinagbabaril patay habang nagmamaneho sa bayan ng Kabakan, North Cotabato. Balita men Arch 19, June Di Makutak. June. Yes, Sophia, walang kaalam-alam na itong isang tricycle driver na aktwal na nagmamaneho ng kanyang tricycle sa Cotabato Davao Road o itong highway ay pagbabarilin, At wala sa hinagap na itong dalawang gunmen ay umovertake sa kanya at pinaulanan siya ng pala. Dead on the spot itong nasabing lalaki na kinilalang si Brooks Kasulutan Blaen, 52 years old, may asawa at residente ng Bulod proper, Dato Montawal, Maguindanao del Sur. At dead on arrival nang dumating sa pagamutan itong nasabing tricycle driver matapos ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect alas 7:30 ngayong umagang ito sa may bahagi ng sitio Manabuaya, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato Province. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng ating authorities sa pamatukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at kung ano ang motibo sa likod ng naturang pamamaslang gamit ang baril. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, RH19, June Di Makutak.
At sa iba pang balita, itinanghal ang I'm Perfect bilang Best Picture sa 2025 Metro Manila Film Festival o MMFF Gabi ng Parangal na ginanap kahapon sa Dusit Tani, Manila, Makati City. Ang pelikula ay tumatalakay sa kwento ni Jessica at Jiro, dalawang individual na may Down syndrome na nag-iibigan at sabay na hinaharap ang buhay at mga alaala. Kasama sa tagumpay ng I'm Perfect ang iba pang parangal tulad ng Best Actress para kay Cristel Go, unang artista na may Down syndrome na nanalo sa kategoryang ito, at Best Ensemble Award. Narito ang iba pang mga nanalo sa MMFF 2025 Gabi ng Parangal. Gaya nga ng nabanggit, nanalong Best Picture ang I'm Perfect, second Best Picture ang Unmarried, third Best Picture ang Manila's Finest na Katay ng Call Me Mother, Best Actress in a Leading Role si Cristel Go, Best Actor naman in a Leading Role si Vice Ganda ng Call Me Mother, Best Director si Jeffrey Jeturia ng Unmarried, Best Actress in a Supporting Role si Odette Can ng Bar Boys After School, Best Actor in a Supporting Role si Tom Rodriguez ng Unmarried, Best Child Performer si Lucas Andalio ng Call Me Mother, Best Screenplay naman si Chris Martinez at Therese Cayaba ng Unmarried, Best Editing Benjo Ferrer ng Unmarried. Meron din ho tayong Technical Awards. Best Cinematography na napunta kay Raymond Dredd ng Manila's Finest. Best Production Design Digo Ricio ng Manila's Finest. Best Sound kay Roy Santos ng Manila's Finest. Best Musical Score Frederick Sandoval and Emerson Texon, Manila's Finest pa rin. Best Original Theme Song, Sandalan by Venny Saturno, Manila's Finest. At Best Visual Effects, San Telmo Incorporated ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Ang MMFF 2025 ay patunay ng husay at talento ng mga Pilipinong filmmaker at artista at muling nagbigay pugay sa kalidad, kultura at inklusibong storytelling sa lokal na sinehan. RH Rapido Hahahata Balita Balita. Balikan na po muna natin ang ating headlines. Bilang ng firework-related injuries umabot na sa 79 ayon sa Department of Health. Mahigit 7,000 illegal na firecrackers winasak sa Western Visayas. 5 cabinet members sabit sa allocable sa Cabral Files ayon kay Senator Ping Lacson. Kamara magsasagawa ng memorial service para kay Antipolo Representative Romeo Acop. 8 pulis na nagnakaw sa illegal na operasyon sa Pasig, arestado. Pagkawala ng isang pari sa Tacloban, iniimbestigahan na ng PNP. Singil sa toll sa Essex at Star, tataas sa bagong taon. Dagdag bawas sa produktong petrolyo, kasado sa Martes. At pelikulang I'm Perfect, tinanghal bilang Best Picture sa MMFF 2025 Gabi ng Parangal. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunan. Again, minus muna ang aking partner na nagbabaksyon. Ako po si Sofia Gans. At maraming salamat sa umagapay sa ating programa, sa TV Tech na si Mark at Darrell, sa Radio Tech na si Kuya Het Del Moro at sa News Center na si Josa Cruzat. Muli ako po si Sofia Gans sa inyong nakasama sa isa na namang edisyon ng Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Pilipinas ang oras natin, 12:57 PM. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula